Kasalukuyan akong nakahiga sa kama at binabasa sa laptop ko ang files na kinalalagyan ng mga details ni Gabriel na hindi ko pinagtuunan ng pansin. Hindi ko kasi masyadong pinansin ang bahagi ng mga detalye tungkol sa pagiging playboy nito. Pero kung binasa ko lang pala, ay malalaman ko na hindi naman pala totoong playboy ang binata. Ginawa lang pala niya yun para hindi maisip ng kalaban nito na may ginagawa itong paraan para mahanap ang nawawala nitong tiyahin. At ang pagiging playboy ang pinakamagandang front para gawin yon. Nagtagumpay naman ito sa image na nais ipakita sa kalaban. Yun nga lang, hindi lang sa mga mata ng kalaban naging playboy, kundi maging sa buong bansa. Pero ngayon na natagpuan na ang tiyahin nito, ay nagtapos na rin ang playboy image niya. Now, I understand kung bakit tila nagagalit siya at hindi nagugustuhan kapag nagsasalita ako dati tungkol sa pagiging playboy niya. Dahil yun pala ay nagpapanggap lamang siyang playboy. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng tuwa matapos kong malaman ang totoo. Lalo tuloy ako nagtaka sa aking sarili. Naisip ko na baka may lihim akong gusto sa binata dati, ngunit itinago ko lang dahil nga sa pagiging playboy nito. Ang hindi ko lang sigurado ay kung may alam ba si Gabriel tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Siguro wala, dahil tiyak na mas gugustuhin ko pang mawala kesa ang aminin rito na may gusto ko sa kanya. Napailing ako at napabuntong hininga. Bakit ko ba iniisip ang bagay na yon? Maya-maya, kasasara ko pa lang ng laptop ko nang bigla na lang pumasok sa loob ng aking silid si Vilma. Wala ka bang kamay at hindi ka marunong kumatok sa kwarto ng may kwarto? Naiinis kong tanong rito. Inirapan lang niya ako habang naglalakad palapit sa akin na lalong nagpakulo sa aking dugo. Gusto ko lang linawin sa iyong bagay na to, Olivia. Bodyguard ka lang ni Gabriel, kaya huwag kang umasa na lalampas pa sa pagiging bodyguard ang magiging relasyon yung dalawa. At isa pa, huwag kang masyadong magdidikit sa kanya. Sermon ito sa akin na akala mo'y siya ang girlfriend ng binata. Nakalimutan niya yata na pareho lang kami nagtatrabaho rito. Nagkamali ka yata ng taong pinagsasabihan, Vilma. Nangiinis na sagot ko sa kanya. Bumaba ako sa kama at nakataas ang kilay na tumayo sa harapan niya. Sa tingin ko ay sa sarili mo sabihin ang bagay na yan. Mukha kasi nag-iilusyon ka. Hindi ako nag-iilusyon, Olivia. Balang araw ay magiging Mrs. Villatore ako. Nakataas ang noo na sagot niya sa akin. Hindi na ito nahiya na aminin sa akin ang kagustuhan nitong iyon. Gayong isa lang itong physical therapist na pinapasahuran ni Gabriel. Kunwari ay concern ng anyo na idinampi ko sa noo at leeg nito ang isa kong palad. Mataas yata ang lagnat po, Vilma. Nagdedeliryo ka na yata. Ang mabuti pa, uminom ka na ng gamot para bumalik na sa reality ang isip mo. Pero sa gulat ko ay bigla na lang nitong hinawakan ang mahigpit ang aking mahabang buhok at hinila ng malakas. Huwag mo kong subukan, Olivia. Unang kita ko pa lang sa'yo kanina ay hindi na kita gusto. Mahalaga ako kay Gabriel dahil ako ang tumutulong sa kanya para muli siyang makalakad ng normal. At kapag hiniling ko sa kanya na paalisin ka, ay nasisiguro kung gagawin niya ang gusto ko. Kaya kung gusto mo magtagal sa trabaho mo, matuto kang lumugar sa dapat mong kalagyan. Sigaw nito sa akin. Bilib din naman ako sa lakas ng loob ng babaeng ito. Hindi ko alam kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob at kaya nitong magsalita ng ganon. Tila ba may relasyon sila ni Gabriel? Ganoon na ba ka-close silang dalawa para sundin ng binata ang kagustuhan nito na paalisin ako? At sa tingin niya ay matatakot ako sa kanya kapag pinagbantaan niya ako? Ang malas niya dahil hindi niya kilala ang abilidad ko. Alisin mong kamay mo sa buhok ko hanggat nakakaya ko pang magtimpi sa iyo, Vilma. Kalmado ang boses na utos ko sa kanya. Masasaktan ka lang kapag hindi mo pa ako binitawan. Ngumiti lang si Vilma at nangiinis pa na mas hinila ng mariin ang aking buhok. Hindi ako natatakot sa iyo, Olivia. Hindi mo ko kayang saktan. Dahil kapag sinaktan mo ko, ay paaalisin ka ni Gabriel sa bahay na to. Really? Sige nga, tingnan natin kung paalisin niya ako. Nangahamon ang boses na sabi ko rito. Pagkatapos ay hinawakan ko ang pulsuhan ng kamay nitong humihila sa aking buhok. Hindi ko pinuwersa ang kamay nito na ilayo sa buhok ko. Sa halip ay idiniin ko sa pulsuhan nito ang matutulis kong kuko. Napangisi ako nang mapasigaw ito at mabilis na binitawan ang buhok ko. I warned you, hindi ka naniwala sa akin. Baliwalang sagot ko sa kanya. Walang hiya ka, Olivia? Galit na sigaw nito. Umangat ang isa nitong kamay at akmang sasampalin ako, ngunit mabilis kong nasalag ang kamay niya at mariing hinawakan. Masyado mo nang sinasayang ang oras ko, Vilma. Malakas na itinulak ko siya papunta sa ibabaw ng kama. Ang sarili mo ang ilagay mo sa tamang lugar, Vilma. Nagpunta ka rito para magtrabaho. Unless ang goal mo talaga sa pagtatrabaho kay Gabriel
ay hindi ang mataas na pasahod niya sa'yo, kundi ang akitin siya para maging Mrs. Villatore ka. Hindi ko napigilan ang mapailing. What a cheap girl you are! How dare you! Subukan mo lang na hawakan ako muli dahil ibabalandra kita sa pintuan. Galit ng banta ko rito nang bumaba ito sa kama at akmang susugurin ako. Huwag kang mag-alala dahil sasabihin ko kay Gabriel na gawin ka na yung Mrs. Villatore para makasiguro ka na matutupad mo ang goal mo. Nanlaki ang mga mata ni Vilma nang marinig ang sinabi ko at akmang magsasalita ito nang bigla namang bumungad sa nakabukas na pintuan si Gabriel. May hawak itong tungkod at nakakunot ang noo habang pinaglilipat-lipat sa amin ng mga paningin. What's happening here? Bakit nandito ka sa silid ni Olivia, Vilma? May sinasabi lang ako sa kanya, sir. Wala namang importante. Nauutal na sagot ni Vilma na halatadong kinakabahan. Biglang naglaho ang matapang nitong anyo kanina at ang pagiging arogante. Di ba, Olivia? Yes, she's right. Wala namang importante siyang sinabi. Hindi naman kasi importante sa akin kung pagsabihan niya ako na huwag magdididikit sa'yo dahil bodyguard mo lang ako, samantalang siya ay magiging Mrs. Villatore in the future. Hindi naman mahalaga yon dahil trabaho lang naman ang ipinunta ko rito. Sagot ko kay Gabriel. Agad na dumilim ang mukha ng binata nang marinig ang sinabi ko. Samantalang bigla namang namutla ang mukha ni Vilma at nanlaki ang mga mata. Ano ba pinagsasasabi mo, Olivia? Kailan ko sinabi yan? Huwag mo nga akong siraan kay Sir Gabriel. Nauutal na wika ni Vilma pagkatapos ay si Gabriel naman ang binalingan para ipagtanggol ang sarili. Nagsisinungaling si Olivia, Sir Gabriel. Wala akong sinasabing ganun sa kanya. Hindi magkanda tutong paliwanag ng babae sa binata. Oh, ngayon, tinatawag mo na ulit siyang sir? Samantalang kanina ay Gabriel lamang? But anyway, kahit ano pang tawag mo sa kanya, sweetheart, hubby, it doesn't matter to me. Sabi ko sa kanya na tiyak na mas nagpadagdag ng galit nito sa akin. Ngayong araw lang naman tayo nagkakilala, pero bakit mo to ginagawa sa akin, Olivia? Sinaktan mo na nga ako, sinisiraan mo pa ako? Umiiyak na sabi sa akin ni Vilma na akala mo'y aping-api. Iniangat nito ang isang braso at ipinakita kay Gabriel ang nangingitim nitong pulsuhan dahil sa ginawa ko kanina. Tingnan mo nga, sir. Heto nga't sinaktan niya ako kanina. I warned you in a nice way, Vilma. Sabi ko ay bitawan mo ang buhok ko hanggat nakakapagtimpi pa ako pero hindi mo ko sinunod kaya yan ang napala mo. Nakasimangot kong sagot dito. Sinungaling! Malakas na sigaw ni Vilma na patuloy pa ring umiiyak. Ewan ko lang kung kaya bang paikutin ito sa mga kamay ang binata dahil lang sa mga luha nito. Sinungaling ka talaga, Olive. Tama na, hindi ako sira, Vilma. Alam ko kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo at ang nagsisinungaling. At saka, sino bang nagsabi sa'yo na magiging Mrs. Villatore ka? Ngayon din ay mag-impake ka na because you are fired. I don't need your service anymore. Mariin ang boses na kausap nito kay Vilma. Sir Gabriel, huwag kayong Narinig mo sinabi ko, right? O baka naman gusto mo pang ipakaladkad kita sa mga tauhan ko, palabas ng aking bahay. Umalis ka na at ipadadala ko na lang sa account mo ang bayad sa ilang linggong serbisyo mo sa akin. Maya-maya ay hindi na ipinagpilitan pa ni Vilma ang kanyang sarili na manatili sa bahay na to. Pagkatapos akong tapunan ng masamang tingin, ay mabigat ang mga hakbang na naglakad ito palabas ng aking silid at malakas na isinarado ang pintuan. Pagkaalis ni Vilma ay hindi ko napigilan ang titigan si Gabriel. Kung hindi ko pa alam na hindi naman talaga ito playboy, ay iisipin kong isa si Vilma sa mga babaeng pinaglalaruan lamang ng binata. Hindi mo man lang ba siya hahabulin? Kunwari ay tanong ko kay Gabriel na tila wala pang balak na lumabas sa aking silid. Bakit ko naman gagawin yun? Pero kung ikaw ang aalis, ay tiyak na hahabulin kita at gagawin ko ang lahat para lang bumalik ka sa akin. Mabilis na sagot ni Gabriel na biglang tumiim ang pagkakatingin sa akin. Ang mabuti pa, lumabas ka na rin. Baka kung ano pang isipin ng mga kasama natin sa bahay kapag magtagal ka pa rito. Pagtataboy ko sa binata, bigla kasing bumilis ulit ang tibok ng aking puso dahil sa sinabi nito at sa matiim nitong titig. Para bang hindi na bago sa akin ang pakiramdam na ito. Lalo tuloy lumakas ang hinala ko na lihim akong may gusto sa kanya. Sa kabilang banda, tahimik lang ako habang nagmamaneho pa uwi sa bahay ni Gabriel. Kagagaling pa lang namin mula sa campaign meeting ng ama nitong si Greg Villatore na kumakandidato bilang vice president sa bansa. Wala sanang balak umaten si Gabriel dahil may appointment ito sa PT ng isang ospital.
Ngunit mas pinili nitong i-cancel ang lakad nito at puntahan ang ama na nakikipag-meeting sa mga supporters nito. May mga balita kasi sa television at pahayagan na hindi raw maganda ang relasyon ng mag-ama, na ang dahilan daw ng pagkakapiling ng binata ay dahil sa kanyang ama na siyang nagtatangka raw sa buhay nito. At ang dahilan di umano ng pagtatangka ni Mr. Villatore sa buhay ng kanyang anak ay ang malaking kayamanan na iniwan ng lolo nito kay Gabriel. Nagalit daw si Mr. Villatore at hindi nito matanggap na sa apo nito ipinamana ang kumpanya at ang malaking kayamanan ng namayapa nitong lolo. Kaya para mawala ang hindi magandang chismis na kumakalat, ay nagpunta si Gabriel sa campaign meeting ng ama para suportahan ito at ipakita sa mga taga-media na hindi totoo ang balitang kumakalat. Yun lang naman ang dahilan na nakikita ko kung bakit sinisiraan ng ama ni Gabriel. Politika. Maganda kasi ang reputasyon ni Mr. Greg Villatore, kaya natatakot siguro ang kalaban nito na matalo sa eleksyon. Ngunit dalawa lamang ang kalaban nito sa pagtakbo bilang vice-presidente. Ang isa ay dating mayor na biglang tumaas ang posisyon na nais marating. At ang isa naman ay ang mismong kaibigan nito na si Carlo Montemayor, na siyang ama ng ex-girlfriend ni Gabriel na si Chloe. At kasabwat ni Mr. Juco sa tangkang pagpaslang sa binata. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nakikipagsabuatan si Chloe kay Mr. Juco para paslangin si Gabriel. Ano naman na mapapala nito kung nagtagumpay sila sa kanilang masamang balak sa binata? At ang ama ni Chloe, totoo ba talaga na wala itong alam tungkol sa ginawa ng kanyang anak? Tila imposible naman yatang mangyari yon. Kung hindi ko lang sana nakalimutan ang mga nangyari bago kami na aksidente, ay kahit paano ay may mabubuo akong konklusyon dahil alam ko ang mga pangyayari. Ngunit dahil pati iyon ay nakalimutan ko, kaya nahihirapan akong intindihin ngayon ang sitwasyon. Sa pag-iisip ko sa tila napaka-importanteng bagay na nakalimutan ko, ay biglang sumakit ang aking ulo, kaya agad kong itinabi sa gilid ng kalsadang sasakyan. Bakit Olivia? Anong nararamdaman mo? Masakit ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Gabriel na makita ang ginawa ko. Pasensya na, bigla kasing sumakit ang ulo ko. Ano ba kasing iniisip mo Olivia? Huwag mong sabihin na pinipilit mo ang iyong sarili na alalahanin ng mga nakalimutan mong alaala. Hindi ba sabi ng doktor na huwag mong pilitin ang sarili mo at makakasama lang sa kalusugan mo? Hayaan mo lang na kusang bumalik ang mga alaala mo. Sermon ito sa akin. Saglit muna akong hindi nagsalita at nanatiling nakapikit ang aking mga mata habang nakahawak ang kamay ko sa aking ulo. Hinayaan kong lumipas muna ang sakit na nararamdaman ko. Nang lumipas na ito ay saka ko lang iminulat ang aking mga mata at seryosong tiningnan si Gabriel na puno pa rin ng pag-aalala ang muka. Pwede bang ikwento mo sa akin ang mga nangyari bago ako nagkaroon ng amnesia? Kahit yung mga importanteng bagay lang. Pakiusap ko sa kanya. Lahat ba ng sasabihin ko ng mga nangyari ay paniniwalaan mo? Tumango lang ako at hindi nagsalita. Hinintay ko na umpisahan itong ikwento sa akin ang mahalagang bagay na nakalimutan ko. I told you that I love you, and you said that you love me too. Prangkang sabi niya sa akin. Mabilis na mula ang mukha ko sa sinabi nito. Nakaramdam ako ng pagkailang, ngunit nilabanan ko ang aking nararamdaman at tumitig ako sa kanyang mga mata para timbangin kung gaano katotoo ang kanyang sinabi. Pero seryosong-seryoso ang anyo nito at walang bahid kahit na munting pagbibiruman lang. Kaya nasiguro ko na nagsasabi nga ito ng totoo. So, inamin ko sa kanya na mahal ko rin siya? Nagkaroon ba kami ng relasyon? Nagkaroon ba tayo ng relasyon, Gabriel? Lakas loob na tanong ko sa kanya. Hindi, Olivia. Mabilis nitong sagot, malungkot na napailing. Hindi? Bakit? Muli kong tanong, ngunit sa mahinang boses lamang pagkatapos kong magbaba ng tingin. At sa hina ng boses ko ay hindi ko alam kung narinig ba iyon ni Gabriel. Bigla kasi akong naguluhan. Kung pareho naming mahal ang isa't isa, bakit hindi kami nagkaroon ng relasyon? Dahil nakalimutan mo na ako, Olivia. Napaangat muli ang tingin ko sa mukha nito. Ngunit anong ibig nitong sabihin na dahil nakalimutan ko siya? Ibig ba nitong sabihin ay noong time na naaksidente kami ay ang time rin na inamin namin ang nararamdaman namin sa isa't isa? May time pa ba kaming gawin yon kahit na nasa gitna kami ng panganib? Akmang ibubuka ko ang aking bibig para kumpirmahin rito kung tama ba ang aking iniisip, ngunit hindi natuloy yon dahil bigla na lang may malakas na bagay ang tumama sa hulihang bahagi ng sasakyan namin. Jem, ano yun? Gulat na tanong ko rito. Sabay kaming napatingin sa likuran at nakita namin ang isang itim na kotse. Binangga pala kami at ngayon inaghahanda na naman ang driver sa muling pagbalya sa kotseng sinasakyan namin. Pero bago pa nito muling mabangga ang kotse, ay mabilis ko nang naapakan ng selinyador at pinaharurot ang sasakyan. Hindi ba nakakulong na si Mr. Juco?
at siya ang nagtatangka sa buhay mo? Bakit meron pa rin gustong mapaslang ka? Ewan ko, hindi ko alam. Sagot ni Gabriel habang mahigpit ang pagkakahawak sa pintuan ng sasakyan. Are you okay, Olivia? Hindi na ba masakit ang ulo mo? Ako na lang ang magmamaneho. Salamat sa concern pero okay na ako. Maya-maya lamang ay pinaulan na kami ng bala ng mga taong humahabol sa amin. Akin ang armas mo, Olivia. Mariing utos niya sa akin na agad ko namang sinunod. Nakipagpalitan ito ng mga bala sa mga kalaban. Yes! Malakas na sigaw ng binata nang matamaan ito ang isang kalaban na umaasinta sa amin. Hindi ko alam na magaling ka palang umasinta, Gabriel. Nakangiting puri sa kanya. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Olivia, at hihintayin ko na bumalik ang mga alaala mo para malaman mo kung ano-ano yon. Anito na biglang naglaho ang ngiti at napalitan muli ng seryosong anyo. Tama ka, Gabriel. Hintayin na lang natin na bumalik ang mga alaala ko para malaman ko yon. Sa ngayon, asikasuhin muna natin ang humahabol sa atin. Sang-ayon ko sa sinabi nito. Isang malakas na balya sa likuran ng kotse namin ang muntikan ng magpasalpok sa amin sa malaking poste sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang at mabilis kong nakabig ang manibela kaya nakaiwas kami sa aksidente. Sabay kaming napayuko nang muli kaming paulanan ng bala ng mga kalaban. Pasalamat na lang at hindi mga asintado ang umaasinta sa amin kaya kahit hindi gaanong malayo ang distansya namin sa kanila ay hindi nila kami matamaan. Ayaw talaga nila tayong tigilan. Gigil na saad ng binata pagkatapos ay bahagyang inilabas ang muka at gumanti ng putok sa likuran. Sa huli, nagawa pa rin naming makatakas at naiwan ang mga kalaban na bumaga sa isang malaking puno. Yes! Akala niyo kaya ninyo ko ha? Nakangising wika ko habang nakatingin sa side mirror. That was very dangerous, Olivia. Paano na lang kung hindi mo nakabig sa tamang oras ng manibela? Tiyak na kasama nila tayong masasawi. Huwag mo na ulit-uulitin yon. Naiintindihan mo? Galit na sermon sa akin ni Gabriel. Nakangising nilingon ko siya. Yes, sir. Pero ang ngiti sa mga labi ko ay biglang naglaho nang makaramdam ako ng sobrang pagsakit ng aking ulo, kasabay ng isang magulong alaala na pilit pumapasok sa aking isip. Olivia, are you okay? Nag-aalalang tanong nito na hinawakan pa ang aking braso at bahagyang tinapik-tapik. Hindi ko magawang magsalita agad dahil sobrang sakit ng nararamdaman ko. Napahawak ang isa kong kamay sa aking ulo habang ang isa kong kamay naman ay patuloy na kinokontrol ang manibela. Ang ulo ko! Ang sakit! Nahihirapang sagot ko. Ihinto mo ang kotse, Olivia. Ako ang magmamaneho. Dadalhin kita sa ospital. Nagpapanik ang boses na wika nito. Kanina ay hindi ko nakita na nagpanik si Gabriel habang hinahabol at inaasinta kami ng mga kalaban. Kasabay ng pabiglang pag-apa ko sa preno ay ang pagdidilim ng aking paningin at ang tuluyang pagkawala ng aking malay. Pagkatapos niyon ay hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod pang nangyari. Sa kabilang banda, bulong ko kasabay ng pagbabalik ng aking malay ay ang pagbabalik din ng mga nakalimutan kong alaala. Olivia, thank God, you're finally awake. Boses na nag-aalalang binata sa aking tagiliran. Gabriel? Mahinang sambit ko sa pangalan nito nang imulat ko ang aking mga mata. I'm glad you're awake. Kumusta ng pakiramdam mo? Masakit pa ba ang ulo mo? Nakangiting tanong niya sa akin habang marahang hinahaplos ng palad nito ang aking noo. Naayos ng pakiramdam ko. Masaya akong makita na nag-aalala ito sa akin dahil nakikita ko kung gaano kahalaga sa kanya. Oh, hayan, gising na ang girlfriend mo at nalaman mong maayos naman ang pakiramdam niya kaya hindi ka na masyadong magpapanik niyan, sir. Nakangiting biro ng babaeng doktor na katabi ni Gabriel. Si doktora talaga, binubuko pa ako. Mas lalo lamang ako magiging under the saya ngayon na nalaman niyang sobrang mahal ko siya. Nakangiting pagsakay ni Gabriel sa biro ng doktor. Ay, ganun ba yon? Check ko na nga muna ang girlfriend mo para kung wala naman na siyang problema ay makalabas na kaagad siya rito para naman hindi na ako mainggit at baka makapag-asawa pa ako na wala sa oras. Nakangiting biro rin ng doktor na tinawanan lamang ng binata. Pagkatapos ay kinausap niya ako at tinanong ng mga ilang bagay na sinagot ko naman ng tapat. Pagkatapos niya akong i-check ay nakangiti nitong hinarap muli si Gabriel. Normal lang siya at wala namang problema sa kalusugan niya. Siguro ay may alaala lamang na nagpupumulit na pumasok sa utak niya kaya biglang sumakit ang kanyang ulo at nawawalan siya ng malay. Pwede na siyang ma-discharge. Nasabi na siguro ni Gabriel ang kondisyon ko sa doktor kaya alam nito ang tungkol sa pagkakaroon ko ng amnesia. Thank you, Doc. At huwag kayong mag-alala dahil kapag ikinasal kami ni Olivia ay ikaw ang kukunin naming maid of honor para naman makilala mo ang best friend kong si Lincoln at ang best friend ni Olivia na si Dio. Ikaw nang bahala kung sino sa kanilang bet mo.
Nakangiting saad ni Gabriel na biglang ibinenta ang pareho naming mga kaibigan. Naku, nagkaroon pa ako ng 2 mates. Alang doktor na natawa pa ng malakas. Pero aasahan ko yan. Yes, Doc. Nakangiting sagot ko naman. Hindi ko napansin na dahil sa isinagot kong yon ay biglang naglaho ang matamis ng ngiti ni Gabriel at hindi makapaniwalang napatitig sa aking muka. Pagkaalis ng doktor ay nagtaka ako kung bakit nanatili pa rin itong nakatitig lang sa akin at hindi nagsasalita. Hoy, ano nang nangyari sa'yo dyan? Nahipan ka ba ng masamang hangin? Anong sagot mo kay doktora bago siya lumabas? Seryoso ang mukha na tanong niya sa akin. Yes, Doc. Yan ang sagot ko sa kanya. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Nagtataka kong tanong. Ano bang mali sa naging sagot ko sa doktora at ganito ito ko makapag-react? Pumapayag kang magpakasal sa akin, Olivia? Paano nangyari yon? Hindi itunuloy ng binata ang kanyang sinasabi pagkatapos ay biglang nanlaki ang mga mata nito. Unless nagbalik na yung alaala. Napangiti ako ng matamis sa kanya. Ano sa tingin mo? Talaga? Nagbalik ng mga alaala mo? Ngumiti at tumangulang ako sa kanya. Sa sobrang tuwa ni Gabriel ay napayakap siya sa akin ng mahigpit. Gusto mo yatang madurog ang katawan ko eh. Gusto mo bang hindi matuloy ang kasal na ipinagmamalaki mo kanina sa magandang doktor? Reklamo ko sa kanya bagamat nakangiti pa rin ako. Oh, I'm sorry. I'm sorry, Olivia. Masyado lang ako na-carried away sa nararamdaman kong kasiyahan. Biro lang yung sinabi ko kanina kay doktora, pero ngayon nagbalik ng mga alaala mo ay magkakatotoo palang biro ko kanina. Hindi makapaniwalang pahayag ni Gabriel. Kahit naman ako ay biro lang ang sinabi ko kay doktora, pero ngayon ay balak yung totohanin ng binata. Sino ako para tumanggi? Masyadong maraming paghihirap at panganib na kaming pinagdaanan at hindi ko alam kung makakaligtas pa ba kami sa susunod na panganib na aming kakaharapin. Kaya sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito na maging masaya sa piling ng lalaking ni sa panaginip ay hindi ko inaakalang mamahalin ko. Mukhang totoo yata ang kasabihang, the more you hate, the more you love. Dahil yun ang nangyari bago ko nagawang aminin sa aking sarili na talagang mahal ko siya. Anong ginagawa mo, Gabriel? Nauutal kong tanong sa kanya habang nanlalaki ang aking mga mata. Bigla kasing lumuhod si Gabriel at pagkatapos ay may inilabas na maliit na kaheta. Nang buksan ito iyon ay tumambad sa akin ang isang napakagandang wedding ring. I love you very much, Olivia. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa tong damdamin ko sa'yo. Siguro, nag-umpisa to nung nakita kita sa bar kasama ang ex-boyfriend mo ngayon. Pero dahil may nobyo ka na, ay pinutol ko na lang anumang atraksyon na nararamdaman ko sa'yo noon. Pero na maging bodyguard kita, ay muling nabuhay ang pagtingin ko sa'yo at mas lalo pang lumalim. Alam mo ba na halos matunaw ako nun sa selos kapag nagde-day off ka at nakikipagkita kay Dio? Saglit na huminto si Gabriel sa pagsasalita para sumagap ng hangin pagkatapos ay muling nagpatuloy. Nang sapilitan kitang alisin sa trabaho mo, ay labis ko tong pinagsisihan at nang malaman kong kinidnap ka, tapos napanood ko pa ang video kung paano ka sinaktan ni Tito Abner, ay abot hanggang langit ang pag-aalala ko sa'yo. Very well said, Gabriel. Akmang sasagutin ko na sana siya ng yes I do, ngunit naunahan ako ng boses na iyon ni Mr. Erman Villatore. Pumapalakpak ito habang nakangiting naglalakad, papasok sa loob ng silid na kinaroroonan ko. Habang sa likuran naman ito, ay ang parehong nakangiting mukha ni Ninong Sandro at Dio. Hindi ko akalain na may ganitong side ka pala, Gabriel. I mean, kilala ka bilang playboy, but we all know now that it was just a facade. Kaya hindi ko na ine-expect na makikita kitang nakaluhod habang nagpapahayag ng nararamdaman mo para sa isang babae. Nakangising panunodyo naman ni Dio kay Gabriel. Natutuwa akong makita na magkasundo na rin ngayon ang dalawa. Masaya kaming malaman na nagbalik na ang mga alaala mo, Olivia. Ngunit mas magiging masaya ako kung malalaman ko na ikakasal ka na. Nakangiting kausap naman sa akin ni Ninong Sandro. Masaya akong makita na nandito sila at tinadalaw ako. Sa maikling oras ay nagawa pa palang magtawag ni Gabriel para ipaalam sa kanila ang aking kalagayan. Pwede bang hayaan niyo munang sagutin ni Olivia ang tanong ko at nangangawit ng tuhod ko sa kakaluhod? Napapakamot sa batok ng wika naman ni Gabriel na pinagtawanan lamang ng lahat. Pagkatapos ay ako naman ang binalingan at muling tinanong. So Olivia, what will you say? Will you marry this pitiful playboy in front of you? Umaasa at nagpapaawa ng hitsura na tanong muli sa akin ng binata. Lihim akong napangiti sa aking isip nang may pumasok na kapilihan sa aking utak. Paano kung sabihin kong hindi? Hindi ko kasi pinangarap na magpakasal sa isang lalaking playboy. Ipaglalaban mo pa rin bang pag-ibig mo sa akin, Gabriel? Seryoso ang mukha na tanong ko sa kanya.
Biglang naglaho ang matamis ng ngiti sa mga labi nito nang marinig ang sinabi ko. Kahit ang tatlong lalaki na nasa loob din ng silid ay naglaho rin ang matamis na mga ngiti at nabalutan ng tensyon ang kanina ay masayang paligid.